Maraming nagtatanong sa akin at alam ko paulit-ulit nyo na tong tinatanong, pero kung madalas ka nang nanonood sa YouTube channel natin, malamang sa malamang meron ka ng idea. Unang-una kung papaano mag-borderless. Napakaraming nagtatanong niyan at tinatanong din nila na kung pwede rin bang mag-borderless kapag short at kung pwede rin daw bang mag-borderless printing kapag long. At syempre isasama rin natin dito sa content natin kung nakakasira ba yung pagbo-borderless natin dito sa ating mga printer na Epson 3210 at Epson 5290 at kung ano pang mga printer na compatible dun sa ating ginagamit na software or yung drivers na pang bypass para tayo ay makapag-borderless. Unang-una, ano nga ba yung borderless printing? Ayan yung magpiprint ka sa isang papel or photo paper na sagad as in walang margin. At papaano mo ba ito gagawin? Nasa description yung link ng video natin para hindi na humaba yung tutorial natin. Dito sa video na to, ginawan ko na siya ng separate video para malaman ninyo kung ano yung i-install dun sa ating pagbo-borderless at para naman malaman ninyo kung yung inyong mga printer ay compatible ba sa pagbo-borderless, syempre kailangan nyo munang i-check sa website mismo ni Epson Printer. Dapat may nakalagay doon 0mm margin. Ibig sabihin, kayang-kaya ni Epson Printer mo na mag-print na sagad or 0 yung margin niya. Napakadali lang naman ang gagawin mo, magbukas ka ng Google and i-type mo yung printer model mo kung Epson 121 yan, Epson 130 or kung ano pa mang model at i-type mo specs. Halimbawa, Epson 5290 specs and mapupunta tayo sa pinaka-website neto ni Epson Printer at hanapin mo kung compatible sa A4 borderless printing or kung ano yung pinakasagad na borderless printing na pwede dyan sa model ng inyong mga printer. Siguro naman marunong kayong magbasa at alam nyo kung paano nyo i-identify yung specs. Hahanapin nyo lang yung borderless. At para sa mga nagtatanong na mga nagko-comment dyan, pwede ba mag-borderless ng short? Pwede ba mag-borderless ng long? Kung ang inyong mga printer ay Epson 5290 or Epson 3210, 3250, 3256 or kung ano pa man na model ng printer mo na gusto mong i-borderless, syempre lahat yon nandun na sa mismong website ni Epson, mababasa mo yun doon, not unless hindi ka marunong magbasa at kaya hindi mo malalaman kung pwede ba sa short or pwede ba sa long na makapag-borderless. Make sure kung papasukin mo yung printing business natin, marunong kang magbasa. Kaya maraming nauuto dito sa ating printing business, hindi kayo marunong magbasa, hindi kayo marunong mag-research. Kung hindi mo makita yung pinaka-specs kung pwede mag-borderless ng short or long dun sa inyong mga printer kung tinignan nyo na sa website, syempre expect nyo na hindi po pwede na makapag-borderless ng short or long yung inyong mga printer kung ang printer nyo ay Epson 3210 or Epson 5290 or kung ano pa man yung mga magkakasing sukat ng mga printer na yan, dahil maiigsi lang yung printer na yan mga tropa, kaya hindi kayo makakapag borderless ng short at long. Maliban na lang kung yung mga printer ninyo borderless compatible talaga. Ibig kong sabihin yung tipong hindi mo na kailangan mag-install ng custom driver. Kapag ang printer mo Epson 805, hindi mo na kailangan mag-install ng custom driver dahil compatible yan sa borderless kahit short, A4 or long. Kasi tignan mo naman yung lawak niyan or yung lapad ng printer na yan. Sana nagigets nyo yung logic at kahit papano sana talaga maintindihan ninyo. Yung mga Epson 3210, 5290 again, A4 lang yung pwede sa kanilang i-borderless dahil hindi na masasagad yung pinaka hardware or yung pinaka belt nila sagad na talaga yon for A4. Kung successful mong na-install yung custom driver at kung magpiprint ka na using that driver para makapag-borderless ka, expect mo na makikita mo tong different product is selected.
Kasi syempre yung ginagamit mo na software iba yan dun sa mismong printer mo. Wala kang ibang gagawin kundi i-ignore lang to. Sa Tagalog, wag mo lang tong papansinin at tuloy-tuloy lang yan mag-print hanggang sa matapos. Kapag tapos na mag-print, syempre i-click mo na yung okay para mawala na yan or hindi na siya mag-pop up. And kapag nag-print ka ulit, magpa-pop up ulit yan. Again, ignore mo lang ulit yon. And when it comes naman mga tropa sa mga nagtatanong kung nakakasira ba yung pag-i-install ng custom driver or yung i-install natin na software para makapag-borderless, mga tropa, hindi masisira yung mga printer ninyo sa pag-i-install ng additional or custom driver dahil nakaset-up naman yan or allowed yan ni Epson printer. Compatible talaga yan. Kaya merong mga software compatibility. At pangalawa, kung nakakasira ba yung pagbo-borderless. Kanina sinagot ko or tinanong ninyo kung nakakasira yung pag-i-install ng driver. At ang sagot nga doon ay hindi nakakasira. Pero mga tropa, dito naman sa mismong pagpiprint na sa A4 na sagad kung nakakasira, syempre naman meron tayong tinatawag na wear and tear. Yung tipong sinusuot mo yung isang bagay and kalaunan masisira yan. And kagaya ng sinasabi ko sa mga previous kong vlog, walang immortal na printer or walang immortal na appliances or kung ano pa mang equipment dito sa mundo. Masisira at masisira yan. Pero syempre ayun naman or nagagawa naman ng printer mo yung pinaka function niya so far so good na yon basta magamit mo at kumita ka dahil wala talagang immortal. So papaano ko nasasabi na medyo nakakasira naman talaga or talagang masisira at masisira rin talaga yung printer mo kahit hindi ka mag-borderless? Kasi mga tropa, sa pagbo-borderless, isipin ninyo yung pinaka-belt ng inyong mga printer. Buksan ninyo yung printer nyo para makita nyo yung pinaka-belt. May makikita kayo dyan na parang chain na paalon-alon. Ayan yung pinaka-belt. Belt yung tawag dyan. So, syempre, mas nasasagad yung pagka-pihit-pihit niyan or nasasagad yung pinaka-patutunguhan nung inyong pinaka-printer head na instead hindi sila mapupunta doon sa pinakasagad mag-print, syempre nasasagad sila. Sana nagigets nyo yung logic. Ibig kong sabihin napupuwersa yung pag-print and syempre kasama naman yon sa binabayaran ninyo. So ayun naman talaga dahil meron tayong tinatawag nga na kalaunan ng paggamit mo masisira at masisira yan. And syempre napapalitan naman yung belt ng ating mga printer and time to time talagang darating yung oras na papalitan mo talaga siya even kahit na hindi ka nagbo-borderless. 'Di ba? So, anong mas maganda? Nag-borderless ka or hindi ka nag-borderless? Isipin niyo na lang maigi. At sa pagpiprint ninyo mga tropa ng mga makakapal na photo paper, time by time ninipis din yung rubber roller niyan. And mga tropa, napapalitan din yan. Lahat ng parts dyan sa inyong mga printer napapalitan yan dahil walang immortal na mga parts dyan sa inyong mga printer. Isipin nyo na lang yung kotse, yung motor, may mga parts talaga doon na nasisira at nasisira sa katagalan. So sana nakatulong itong video natin na mas malinawagan kayo, even medyo harsh yung mga binabanggit ko na mga words, mas maigi yan na para mas matuto talaga kayo mga tropa. Again, kung hindi nyo pa rin na-gets yung mga punto or yung mga tanong ninyo mga tropa, comment lang kayo dyan. Sa mga gustong mag-avail ng mga templates natin, one-time payment, message lang kayo sa ating Facebook page. At lagi kong sinasabi mga tropa, huwag magpapauto. Research is the key. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian, sa laro ng buhay dama.